Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories. Isang mapagpalang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Frequent listener mo ako sa programa mo sa Barangay LS at pinapangarap ko talaga na sumulat sa inyong programa pero na-realize ko na hindi ito pang love story. Dahil ang ibabahagi ko sa inyo ay ang aking personal na experience na may halong kababalaghan. Pero sumulat pa rin po ako kasi alam kong pwede mo itong may tampok sa Papa Dudut YouTube channel o kahit sa kaistorya. Siya nga pala Papa Dudut, ako po si Vivian, may asawa na, nakatira dito sa Caloocan City. At isa ako sa mga silent listener mo dito sa YouTube. Na-inspired akong sumulat sa inyo nang marinig ko ang mga horror stories na tinampok mo katulad ng Secret Society, Pulang Dragon, Sortilegio, Soul Capture at Bambuleyo. Yun kasi yung mga horror stories na tumatak sa akin kaya heto ako at pilit na tinapos ang sulat ko. Anyway, I just want to share my story way back 2010. So ayun na nga, may kapatid ako. Siya si Ate Lilian at nagbabalak siyang magpakasal sa kanyang nobyo na si Kuya Brian. 8 years na kasi silang magkarelasyon kaya gusto na nilang mag-settle down at maselyuhan na ng kasal ang kanilang pagsasama. At saka matagal na talagang pangarap ni Ate Lilian na maikasal sa kanyang boyfriend. Madalas nga niyang i-share sa akin ang kanyang dream wedding. Gusto niya raw na gaganapin sa isang malaki at magandang simbahan habang suot ng isang one-of-a-kind wedding gown. Basta marami siyang plano para sa kasal nila. At ako naman bilang kapatid niya ay buong suporta ko kay Ate Lilian. Samantala ay mabait naman si Kuya Brian, actually gusto siya ng mama namin. Hindi naman siya super gwapo pero may appeal siya sa mga babae. Pero kahit na may mga babaeng umaaligid sa kanya at nagpapakita ng motibo ay nananatiling tapat si Kuya Brian sa aking kapatid kaya never nagselo si Ate Lilian kasi buong tiwala niya sa kanyang nobyo. So yun nga Papa Dudut, ang balak nila ay magpakasal sa buwan ng Agosto, sa birth month ng yumao naming lolo. Naging maayos naman ang preparation, actually medyo minadali na ang kasal ni na Ate Lilian dahil noong time na yon ay buntis na siya ng 4 na buwan at gusto ng mama namin na maikasal na ang magkasintahan bago pa manganak si Ate Lilian. Para pagsilang ng bata ay apelyido na ni Kuya Brian ang dadalhin ito. Anyway, tumulong din ako sa preparation ng kasal nila. Ako bali ang in charge noon sa invitation at RSVP. Ako rin ang nag-arrange ng wedding venue at natuwa ako ng magustuhan at ma-recognize ng magkasintahan ng aming mga efforts. Pero Papa Dudut, noong papalapit na ang araw ng kasal, isang pagsubok ang dumating. Nakahanda na talaga lahat except for the wedding gown. Kinabahan noon si Ate Lilian kasi hindi na-deliver yung gown kaya tinawagan niya yung pinag-orderan niya pero hindi na niya ito na-contact. Sinubukan niya itong puntahan pero pagdating doon ay nakita niyang nagsarado na ang shop dahil namatay daw yung may-ari. So walang magawa si ate. Alangan namang abalahin pa niya yung pumanaw hindi pa naman niya ito nabayaran. So okay lang. So ano na? Wala na ba siyang susuotin bukas na yung kasal? Natatarantang wika ni mama. Huwag tayong magpanik ma. Siguradong may paraan pa. Paalala ko naman sa kanya. May kilala ko na merong wedding gown. Maya-maya sabi pa ni Ate Lilian. Napatingin naman kami ni mama sa soon to be bride. Kung may mahiraman ka ng gown kaso ang tanong kakasya kaya yun sa'yo? Paano kung hindi kasya? Tanong ni mama na mas nag-aalala pa kaysa kay Ate Lilian. Agad naman akong sumagot, Ma, ako nang bahala if ever na hindi kasya ang wedding gown na mahihiram ni ate. Magaling akong manahin, remember? Sumigunda naman si Ate Lilian. Si Vivian ang bahala sa sukat ng gown sakali mang maluwag yon sa akin. Pero feeling ko naman ay kakasya yun sa akin.
Normal size lang naman ako, yun ang assurance niya sa aking ina. Agad naman naming pinuntahan ang kaibigan ni Ate Lilian na mahihiraman niya ng wedding gown. Nag-message muna ang kapatid ko sa kanya bago kami nagpasyang umalis. Kaya nga pagdating namin doon ay naka-ready na ang gown. Maganda naman yung gown, maputing maputi ito na para bang brand new. Pero may naramdaman talaga akong kakaiba sa gown dahil kung titingnan mo yung gown ay parang may malagim na nakaraan. Pero I don't think it's so much. Kaninong wedding gown ito? Usisa ko sa kaibigan ni Ate Lilian na si Jenny. Obviously hindi yon kay Jenny dahil dalaga pa ito at ayon sa kanya ay never pa siyang nagkaroon ng boyfriend. Sa nanay ko, sagot ni Jenny. Kung ganoon ay matagal na pala itong wedding gown, ang sabi ko. Pero pasok pa rin naman to sa fashion ngayon. Hindi siya mukhang lumang uso. Wika naman ni Ate Lilian na tuwang-tuwa sa nahiram niyang wedding gown. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon ay agad nang inuwi ni Ate Lilian ang gown sa bahay. Doon ay sinukat namin ang gown kung ito nga ba ay kasya sa kanya o kailangan pa ng adjustments. Pero laking gulat namin papadudot ng saktong-sakto ang kasya ng wedding gown sa katawan ng kapatid ko. Para kaming nabunutan ng tinik at malakas ang kumpiyansa na namin na magiging maganda ang daloy ng kasal ng kapatid ko. So ayun na nga, dumating ang araw ng kasal. Nakahanda na yung catering at ready na ang simbahan at syempre hindi ako magpapahuli. Sino ba naman yung pinakamagandang flower girl kundi ako? Nakakaiyak yung part na lumakad na si ate papunta sa altar habang tumutugtog yung wedding music. Syempre, suot yung gown. Namangha ako kasi bagay na bagay yon sa kapatid ko. Medyo napaiyak nga ako at nakaramdam ng kaunting inggit. Kasi ng mga panahon na yon ay wala akong love life. Sabi ko sa sarili ko na kapag kinasal ako ay gusto kong ganun din kasaya. Pero papadudod sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad ay biglang natumba si ate at nahimatay. Ewan ko pero bakit pa siya nahimatay sa araw na yon? Nagkagulo ang lahat habang sina Kuya Brian, ako at si Mama ay sinakluhan si Ate Lilian. Sinubukan namin bigyan ng first aid si ate pero hindi yon umubra at hindi nagising ang kapatid ko. Dahil doon ay kinailangan naming isugod si Ate Lilian sa ospital. At yun nga papadudot, hindi natuloy ang kasal nila noong araw na yon. Bakit hinimatay si Lilian? Ano, dahil ba sa gown? Masikip ba yun sa kanya kaya hindi siya nakahinga ng maayos? Natatarantang wika pa ni Mama sa amin. Maimposible pong masikip yung gown kasi sinukat yun ni Ate Lilian kagabi kasama ako at kasyang-kasya naman sa kanya. Tinanong ko sa kanya kung nakagagalaw ba siya ng maayos at ang sabi niya ay oo. Sagot ko naman. Bumaling naman ako kay Kuya Brian at napansin ko sa kanya na hindi na rin siya mapakali dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang bride. Kaya agad ko siyang kinomfort at sinabi ko sa kanya na magiging okay din sa Ate Lilian at matutuloy pa rin ang kanilang kasal. Mamayang kaunti ay dumating ang doktor na sumusuri kay Ate Lilian. Dok, kumusta na ang bride ko? Nag-aalalang tanong ni Kuya Brian dito. Wala namang kaming nakitang sakit sa pasyente at malusog naman ang pangangatawan niya. Kaya siguro siya hinimatay ay dahil sa stress at sobrang excitement. Kailangan lang magpahinga ng pasyente. Yun ang assurance sa amin ng doktor. Nakahinga naman kami ng maluwag sa pag-aakalang matatapos na ang aming problema. Pero papadudot noong gabi ding yon ay bigla na lamang nangisay si Ate Lilian. Nagpanik nga si Kuya Brian na siyang nagbabantay noon sa kanya. Agad siyang humingi ng tulong sa mga doktor at doon ay nilagay sa intensive care unit si Ate Lilian. Kinabukasan ay nagimbal kami ni Mama nang malaman naming nasa koma na ang aking kapatid. Imposible. Ang sabi niyo Dok ay malusog ang anak ko, wika ng nanay ko habang kinokompronta ang doktor. Pasensya na po, hindi rin namin nakalain na may stroke ang pasyente. Tanging sagot lang ng doktor. Stroke? Hindi naman high blood ang anak ko. Mga vegan kami at hindi kami kumakain ng baboy o anumang pagkain na nakaka-high blood. At saka wala sa lahi namin na may sakit sa puso o high blood. Insist pa ni Mama. Papadudot, hindi talaga yon matanggap ng aking ina dahil naniniwala siya sa sinabi ng doktor na malusog si Ate Lilian.
Pero wala pang ilang oras pagkatapos sabihin yon ay bigla na lamang nakoma ang kapatid ko. Maski si Kuya Brian ay hindi rin makapaniwala. Maghapon kong binantayan noon ang kapatid ko kasama si Kuya Brian. Nang mga sandaling yun ay awang-awa ako sa kanya dahil hindi talaga siya umalis sa tabi ng kapatid ko. Madalas din siyang umiiyak habang kinakausap ang kanyang bride. Lilian, alam kong narinig mo ako. Pakiusap, lumaban ka para sa buhay mo. Huwag mo kong iiwan. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Narinig kong sabi ni Kuya Brian sa nakaratay na kapatid ko. Kuya Brian, lumapit ako noon sa kanya at niyakap ko siya. Para kahit papaano ay ma-comfort ko siya. Pero hindi talaga mapatigil noon sa pagagulhol ang lalaking walang ibang hinangad kundi ang makasama lamang ang babaeng mahal niya. Samantala ilang araw ding na-admit sa ospital ang kapatid ko at sa kasamang palad sa ikalimang araw na pamamalagi niya doon ay bigla na lamang binawian ng buhay si Ate Lilian. Nasa work ako noong mabalitaan ko yon. Nang malaman kong wala na si ate ay hindi ko mapigilang umiyak sa trabaho. Sobrang lungkot ko talaga at parang gumuho ang buong pagkatao matapos ang pangyayaring yon. Pero nung panahong yun papadudot no choice ako kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Habang sina Mama at Kuya Brian ay nasa morgue ay nasa hospital room naman ako at inililigpit na ang mga gamit ng kapatid ko. Nakita ko yung wedding gown na nakatiklop at nakalagay sa loob ng isang malaking paper bag. Ewan pero bigla akong kinutuban na may kinalaman ng wedding gown na yon sa pagkamatay ng kapatid ko. Samantala'y inuwi kong mag-isa ang mga gamit ni Ate Lilian sa bahay namin habang sina Mama at Kuya Brian ay dumiretso na sa chapel kung saan ay ibuburol si Ate Lilian. Habang mag-isa sa bahay ay bigla akong nakaramdam ng panghihilakbot nang biglang may humawak sa kanang balikat ko na isang kamay. Agad akong napalingon sa likod pero wala naman akong nakitang iba. Pagkatapos ay muli akong napatingin sa wedding gown na nasa loob ng paper bag. Kinuha ko yon at bahagyang itinaas para suriing mabuti ang gown. Pero papadudot pagbaba ko ng gown, tumambad sa akin ang mukha ng isang babaeng naagnas. Namumuti ang mga mata habang nakasuot ng wedding gown. Napaatras ako at napasigaw sa takot. Alam kong multo ang kaharap ko pero hindi yon si Ate Lilian kundi ibang babae. Diyos ko po, multo! Napasigaw ako noon habang napatakbo ako sa pinto para lumabas ng bahay. Pero laking gulat ko nang biglang nagsara ang pinto at nang piliting kong buksan ay hindi ko na yon mabuksan. Para bang may pumipigil na mabuksan ko ang pinto. Muli ako napalingon sa babaeng multo pero lalo ako nagpanik nang makita kong tatlo na silang mga babae na nakasuot ng wedding gown na pareho sa gown na hawak ko. At isa sa tatlong babae ang agad kong na-recognize, si Ate Lilian. Nakatingin lamang siya sa akin bagamat puting-puti na ang kanyang mga mata at nagkukulay abo na ang kanyang balat. Ang isang babae ay hindi ko kilala pero may kutob ako na isa rin po ito sa mga nagsuot ng wedding gown. Samantala, papadudot, lumapit sa akin ang unang multo ng bride na nagpakita sa akin. Bagamat naagnas na ang kanyang mukha, bagamat hindi ko rin siya kilala pero parang may kamukha siyang babae na nakita ko na noon. Hanggang sa nag-sink in sa akin si Jenny at naalala ko na sinabi niya noon sa amin na ang wedding gown na hawak ko ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Hindi kaya namatay ang ina ni Jenny sa araw ng kasal nito. Sa kabilang banda akala ko ay nababaliw na ako noong mga sandaling yon pero hindi pa rin umalis ang tatlong bride sa aking harapan. May pagkakataon pa ngang pinagsasampal ko pa ang aking sarili sa pag-aakalang nananaginip lamang ako. Pero agad akong nasaktan, meaning ay gising na gising ako. Nakatingin pa rin ako sa tatlong multo na nasa harapan ko. Doon pa lamang nakakutob ako na baka meron silang gustong ipahiwatig sa akin. Ano bang kailangan ninyo sa akin? Tanong ko sa kanila.
Pagkatapos ay bumaling ako sa multo ng aking kapatid. Ikaw Ate Lilian, may ibibilin ka ba? Please lang kung may gusto kayong ipagawa sa akin. Sabihin nyo na, huwag nyo na akong takutin. Naibulalas ko sa kanila habang napapikit na ako sa takot dahil nagsimula ng sumuka ng dugo ang mga multo sa harapan ko. Mamayang kaunti biglang nanahimik ang buong paligid. Pagdilat ko ay wala na yung 3 ghost brides. Sa puntong yon ay napahagulhol na ako habang hawak-hawak ko pa rin ang wedding gown. Bandang 3:00 ng hapon bago naman ako tumungo sa chapel kung saan ibuburol si Ate Lilian ay sumaglit muna ako sa bahay ni Jenny para isauli ang wedding gown. Agad naman akong in-entertain ni Jenny pagdating ko. Doon ay ikinuwento ko sa kanyang nangyari. Hindi rin daw siya sigurado kung may sumpa ang wedding gown pero sabi niya bago niya pinahiram sa kapatid ko ang wedding gown ay naipahiram na rin pala niya ito sa kanyang pinsang babae na ikakasal sana noong nakarang taon. Pero namatay din daw ito sa araw mismo ng kasal. At nakumpirma ko rin na ang nanay ni Jenny ay namatay din sa araw ng kasal nito habang suot-suot ang wedding gown. At parehong hindi malaman ang dahilan kung ano ang ikinamatay ng 3 bride. Doon pa lamang Papa Dudut ay napagtanto ko na baka pwedeng merong sumpa ang wedding gown. Isa na uli ko na sa kanya ang wedding gown pero ayaw na itong tanggapin ni Jenny. Kaya no choice ako noon kundi ang iuwi na lamang ang wedding gown sa bahay at doon ay pansamantala kong itago sa cabinet ng kapatid ko. Pero Papa Dudut simula noon ay nagkaroon ng pagpaparamdam sa loob ng bahay namin na labis na kinakabahala namin ni Mama. Okay lang sana kung si Ate Lilian ang nagmumulto. Pero 3 silang brides ang gumugulo sa amin. At may nakapagsabi pa sa amin na kaibigan naming espiritista na hindi talaga si Ate Lilian ang nagpapakita sa amin sa bahay kundi isa raw masamang espiritu. Isang kampo ng kadiliman na gumagaya sa itsura ng kapatid ko noon. Dahil dito Papa Dudut ay napagpasyahan kong kunin ulit ang wedding gown at nagpasya kong sunugin yon sa labas ng aming bakuran. Papa Dudut, ramdam na ramdam ko noon ang kakaibang puwersang tila lumabas sa wedding gown habang nagliliyab yon. Hanggang sa may nakita kong isang itim na usok na nag-aanyong tao at tila lumabas sa nasusunog na gown at nawala din matapos itong umakyat sa ere. Simula noon Papa Dudut ay nawala na rin ang pagpaparamdam ng 3 ghost brides. Nailibing din ang maayos si Ate Lilian habang sinasamahan ko naman si Kuya Brian na magluksa sa pagkamatay ng kanyang bride. Hindi nagtagal ay naka-move on din kami at sa hindi naasahang twist ng story ay nagkagustuhan kami ni Kuya Brian. And to make the story short ay naging kaming dalawa. At sa loob ng 2 years ay naging masaya ang aming relasyon. At netong May 27, 2022 ay kinasal na rin kami sa simbahan. Sa parehong simbahan kung saan dapat ikakasal sina Ate Lilian at si Brian. Sa ngayon Papa Dudut ay masaya na kaming lahat maski si Mama na kasama namin sa bahay. Siyempre naaalala pa rin namin si Ate Lilian at palagi namin siyang dinadalaw sa kanyang puntod lalo na kapag sumasapit ang kanyang death anniversary. Hanggang dito na lamang ang ikikwento ko sa inyo at sana Papa Dudut ay makarating po ito sa inyong programa. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Vivian. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut
Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.